Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Narshawati Aristadi. At ako naman si Zia Iramis. At ako naman si Jenelia B. Serona. At kami ang ikapitong pangkat na magtatalakay sa inyo ng Wika, Agham at Teknolohiya. Magandang araw sa inyong lahat. Ang ating tatalakayin ay patungkol sa wika bilang teknolohiya. Ang wika at teknolohiya ay lubhang konektado sa isa't isa. Sa ating pang-araw-araw na gawain, hindi maiiwasan ang madalas nating pagdepende sa teknolohiya. Nariyan ang cellphone, computer o laptop. Ito ang mga nagsisilbing tulay ng komunikasyon para sa bawat tao. Kung susuriin, napakalaki ng naitutulong ng teknolohiya sa ating lahat na gumagamit nito. Ngunit hindi rin makakaila ang mga pangyayari at pagbabago dahil sa maling paggamit at ang malaking epekto nito sa wika at pamumuhay. Karamihan sa mga mag-aaral sa kasalukuyang panahon ay nagte-text at gumagamit ng blog upang ipahayag ang kanilang kaisipan at damdamin. Sa paggamit ng teknolohiya, nagagawa nilang palawakin ang kanilang bokabularyo. Subalit may mga pagkakataon din na lumalabis at hindi nagiging makatwiran ang pagpapahayag na nakakaapekto sa isang individual o maging pangkalahatan. Wika sa likod ng teknolohiya, ayon sa ulat ni Fidel R. Jimenez, GMA News, sinabing may mga salitang naibaon na sa limot. May hindi na maunawaan ng karamihan, may umusbong, may bumabalik, ngunit may iba ay pakahulugan. Sa pag-usbong ng modernong teknolohiya at mga bagong paraan ng komunikasyon tulad ng text messaging at social media, hindi maiiwasan na may mga sinaunang salita na nababaon na sa limot o nalilipasan na ng panahon. Ang paksang ito ay tumutukoy sa masama at mabuting epekto ng teknolohiya sa mga kabataan, lalo na sa mga mag-aaral. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay tatalakayin natin ang patungkol sa bisa ng teknolohiya sa wika. Ano nga ba ito? Ang bisa ng teknolohiya sa wika ay ang kakayahan ng teknolohiya na makaapekto sa paraan ng pagsasalita, pagsusulat at pangunawa ng wika. Ito'y sumasaklaw sa mga pagbabago sa komunikasyon at pag-access sa impormasyon dulot ng mga modernong kasangkapan at platform tulad ng internet at social media. Isa sa mga ito ay ang media. Ang media sa bisa ng teknolohiya sa wika ay tumutukoy sa mga paraan ng komunikasyon at pagpapahayag ng impormasyon gamit ang iba't ibang teknolohiya na kasangkapan. Ito ay maaaring maglaman ng teksto, larawan, tunog at video na maaaring makatulong sa mas mabisang pagpapahayag at pag-unawa ng wika. Ang pag-usbong ng digital na media ay nagbibigay daan sa mas malawak at mas mabilis na pamamahagi ng impormasyon na nagbibigay ng bagong dimensyon sa komunikasyon at kultura. So, ang media, ito ang ating makabagong teknolohiya na kung saan pwede dito tayo kumuha ng mga impormasyon na nangyayari sa ating paligid. Ang halimbawa nito ay ang TV, radyo, pahayagan at online news site. Pangalawa, social media. Ang social media sa bisa ng teknolohiya sa wika ay tumutukoy sa mga online na plataporma at serbisyong nagbibigay daan sa mga tao na makipag-ugnayan, magbahagi ng impormasyon at makipagkomunikasyon sa pamamagitan ng teksto, larawan, tunog at video. Ito'y nagdadala ng bagong anyo ng wika at komunikasyon kung saan ang mga individual ay maaaring makipag-ugnayan sa mas malawak na audience at magkaroon ng mas mabilis na pag-asa sa impormasyon. Ang social media ay nagbabago
sa paraan ng pagsusulat at pakikipagtalastasan at nagbibigay daan sa mas mabilis at mas interaktibong ugnayan sa pagitan ng mga tao. Ang mga halimbawa nito ay ang Facebook, Twitter, Instagram at TikTok. Ito yung madalas na nating ginagamit ngayon. Ang pangatlo ay ang new media. Ang new media, sa bisa ng teknolohiya sa wika, ay tumutukoy sa mga bagong anyo ng media na lumitaw kasabay ng pag-unlad ng teknolohiya. Ito ay naglalarawan ng mga plataporma at kasangkapan na nagdadala ng bagong paraan ng pagbibigay, pag-a-access at pakikipag-ugnayan sa impormasyon. Ang mga ito ay nag-aalok ng mas mabilis na pamamahagi ng impormasyon at nagbibigay daan sa mas malawak na audience. Ang social media rin, tulad ng Facebook at Twitter, ay kasama sa kategoryang new media dahil sa kanilang kakayahan na mag-ambag at mag-ugnay ng mga tao online. Ang mga halimbawa nito ay ang blogs, podcasts, and webinars. At ang panghuli ay ang participatory culture. Ang participatory culture sa bisa ng teknolohiya sa wika ay tumutukoy sa isang kultura kung saan ang mga tao ay hindi lamang mga tagatanggap ng impormasyon kundi aktibong nakikilahok sa paglikha, pagbahagi at pag-usapan ng nilalaman. Sa ganitong kultura, ang mga tao ay nagiging prosumer. Isang salitang naglalarawan ng pagiging producer at consumer ng nilalaman. Sa participatory culture, ang bawat individual ay may kakayahan na maging bahagi ng mas malaking diskurso at makilahok sa pagbuo ng kahulugan ng wika at kultura sa online na espasyo. Ang halimbawa nito ay ang pag-usbong ng rabbit. Magandang araw sa inyong lahat at itatalakay ko naman sa inyo ang wika sa iba't ibang agham. Ang tungkol dito ay naglalaman na ang wika sa iba't ibang agham tulad ng medisina, agrikultura, ekonomiya at ang iba pa ay dapat na naaayon ang paggamit sa lugar na kinabibilangan ng isang pamayanan. Halimbawa, ang mga salitang ginagamit natin sa medisina at iba pang agham ay dapat na isinasalin sa Tagalog upang lubos nating maunawaan ng mga tao ang ibig sabihin ng mga impormasyon na inilalabas o ibinabalita nila sa pamamagitan ng radyo, telebisyon at internet, pati na rin ng social media. Kung ikaw naman ay nasa Visayas, dapat ay isalin ang iyong salita sa Waray, Cebuano, Bisaya man, gayon din naman sa Mindanao kung ang inyong mga dialekto ay katulad sa kanilang ginagamit. Halimbawa ay ang teknolohiya, imbis na gamitin natin ang computer na salita, isalin na lamang natin ito sa Tagalog na word na computer. Sa pamamaraan na ito ay ating nasusuportahan at napapaunlad ang paggamit ng wikang Filipino. Sa larangan ng agham, may iba't ibang wika, depende na lamang sa disiplina o larangan ng pag-aaral. Ang wikang ginagamit sa pag-aaral ng agham ay naglalayon na maipahayag at maipaliwanag natin ang mga konsepto at prinsipyo sa paraang malinaw at tiyak lamang. Sa Pilipinas, ang wikang Filipino ay ginagamit sa mga pag-aaral ng agham. Ito ay ginagamit natin sa larangang tulad ng biology o biolohiya, chemistry o chemistria, patholohiya o pathology, medisina o medicine, astronomiya o pisika, agrikultura. Ang paggamit ng wikang Filipino sa larangang ito ay nagpapahalaga sa pagpapalawak o pag-unawa ng mga mamamayan
sa konsepto ng agham. Ang paggamit ng wika sa iba't ibang agham ay mahalaga upang maipahayag natin o malinaw at mabisa nating matuklasan at masaliksik ng maayos sa mga larangan ng agham. Ito ay nagbibigay ng daan sa pagkakaroon natin ng pagkakaintindihan sa mga profesional at pati na rin sa mga taong interesado sa larangan